Hindi pa man po nagsisimula itong investigasyon dito po sa akusasyon o aligasyon ng 18 dating sundalo ng Philippine Marines ay nako, katakot-takot na ho ang ginagawang paninira at ang masaklap ho rito mga kababayan ay yung tao ang kanilang target, hindi po yung sinasabi ng tao. At ito ho, naparod ko ito nga interview kay Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ho mag-imbestiga dito sa isyong ito. Agad niya hong parang binubutasan na kaagad ho ito mga kababayan, yung mga sundalo. Parang ginawa niya ho, yung naunang testigo, si Orly Gotesa. Ngayon naman ay binabanggit ho ni Senator Ping Lacson na parang hindi raw kapanipaniwala yung aligasyon ng itong 18 sundalo, yung dating Marines, na kung saan ay yung issue ho dito, yung kasi ang sabi ho ni Senator Lacson, kanya raw po nabasa yung affidavit, pero duda ako na nabasa niya. Ako nabasa ko ho. Kasi nakalagay ho, ang sabi ho ni Senator Lacson ay parang hindi na po kapanipaniwala dahil sa yung 805 billion pesos na hawak daw po ni dating Congressman Saldico, yun daw po ang ipinamudmod at ipinamigay sa pamamagitan ng male-maleta na pera. So 805 tapos 1.3 trillion pesos ang sinasabi dito po sa flood control. So parang 70% napunta kay Saldico, tapos yung 30% paano yun kumubra, kumulimbat din ho sila Bernardo, sila Alcantara at iba pang mga opisyal. Maliwanag ho na hindi po binasa ni Senator Lacson, o baka naman nabasa niya pero gusto niya ho talagang ilihis yung issue. Kasi maliwanag ho sa affidavit ho nitong 18 na sundalo ho, dating sundalo, ay hindi ang sinasabi nila, ang pagkakaalam nila, hindi lang sa flood control galing ang pera, kundi meron pa sa Department of Agriculture, National Irrigation, etc. Ang dami ho na mga sinasabing pinagkunan ng pondo. Pero ang pinakamainam mo sana rito, imbestigahan. Wala ho, ngayon pa lang ho, gusto nang patayin ito hong issue ni Senator Ping Lacson. Nakadidismaya lang ho mga kababayan. Kasi, kumbaga sa ang nag-focus sila sa tao. Yung may bit-bit ho na mensahe. Alam niyo ho, nagboluntaryo ho itong 18 ex-Marines. Sila po ay hindi mga politiko at kanilang inilalagay po sa panganib yung kanilang buhay at buhay po ng kanilang pamilya. Mga kababayan, dahil sa biro mo, sino akusahan mo matindi? Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tapos kongresista, senador, at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Di po ba ito po yung mabigat na akusasyon? At kung talagang gusto hong alamin ni Lacson ang katotohanan, di pa imbestigahan mo. Kasi kung malalaman nyo naman at sa pag-usad ng, halimbawa, magtakda ka ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung makita nyo na nagsisinungaling ito hong 18 ex-Marines, di ka pa kasuhan nyo ng perjury. Kasi haharap yan sa Senado na itataas ang kanang kamay at manunumpa na ang kanilang mga sasabihin ay pawang katotohanan, di po ba? So nakadidismaya lang ho mga kababayan. At tinutumbok na ho kagad, sinisiraan na. Di ba may kasabihan nga na ang sinasabi, don't shoot the messenger. No, di po ba? So kung baga sa yung tao na nagdi-deliver lang ho ng impormasyon, wag mong siraan ng tao. Yun ho ang ibig kong sabihin. Tingnan mo, busisiin mo, yung kanya sinasabi. Di ba? Yun po tapos ngayon, talagang dinidiscredit ho nila mga kababayan. Ang sabi, yung mga ilan daw ho dito sa 18 Marines, yung iba nakapag-retiro naman na maayos, pero meron naman daw na dishonorably discharged. Ibig sabihin, hindi po maganda yung pagkakatanggal. Kumbaga, nasiba kung may mga kaso. Ano ang kinalaman nun? Kung dishonorably discharged ito hong ilan sa mga 18 ex-Marines. Bibigyan ko kayo ng ehemplo sa ating mga
manonood. Isang ehemplo ho dyan, ito hong si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Alam nyo ho, ito ho ay tinanggal po sa Philippine Military Academy. Nasibak ho siya dyan dahil sa inakusahan at ng paglabag sa honor code na may kinalaman sa di umanay cheating incident sa academic subject. Biro mo, ilang linggo na lang ho, gagraduate ho yan sa PMA, Philippine Military Academy. Tapos biglang inakusahan na nagkaroon ng dadaya. Napilitan mo siya na umalis sa PMA at hindi siya nakagraduate. Tapos ngayon, ano siya ngayon? Nasa Philippine Coast Guard. Bakit pinagtiwalaan pa yan? Kumbaga lumabago yan sa honor code dyan sa PMA. At ito sinasabing di umanay cheating incident. Dapat pala kung itong pagbabasihan natin, yung binabanggit ito ni Senator Ping Lacson, na meron siyang natanggap na report na ito ilan sa mga sundalo po ng Philippine Marines na lumutang ho ngayon ay dishonorable discharge. Yun ho. Wala na. Hindi pwede. Alam ba, may magnanakaw. Nagsabi, 1 plus 1 equals 2. Mali o tama ang sinabi? Kahit na magnanakaw yan, tama pa rin ang sinabi. Hindi po ba? So, yun lang ho, nakapagtataka ho mga kababayan, na talagang sinisiraan ngayon pa lang ho. Ang gawin ho sa talaga, pinakamainam, imbestigahan. Ituloy nyo imbestigahan. Ito, pakinggan nyo ho, panoorin nyo ho. Ito nga interview kay Senator Ping Lacson kung paano niya isa-isang parang dinidiscredit, winawalang iya, pinipersonal, yung pagkatao. Imbes na yung issue ho ang sinasabi. Ano ba yung sinasabi nitong 18 sundalo? Dapat imbestigahan. Pagkatapos yan, tsaka mo tingnan yung kung ano background, di po ba? Sinasabi may motibo, yung political, timing. Sige, panoorin nyo mga kababayan, ito ho. At para malaman ho natin, ito hong maaga pa lang ho, yung pagkabayas lumilitaw na ho. Dito ho kay Senator Lacson. Ito po, panoorin yung kanyang interview diyan po sa Senado. Sir, merong resolution si Senator Amy. Gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations nung 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero saan nung narinig niyo yun? Ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. Yes, sir. So, may mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation? Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, hindi, wala pa sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it
by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to Philippine Navy and Philippine Pero Army. tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry, sir? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. Pero And sir, ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect? Yeah, kasi timing ng Questionable? ICC confirmation of charges. Okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. so sir, kung Why do you say so, sir? Paano Oo. makaka-destabilize Yung ito, timing, sir? kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? So, parang manggugulo, sir? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayaring destabilization ngayon, di ba? Sir, gusto It seems na wala namang, hindi naman na-destabilize sir, gustong sirain yung credibility ng Kasi ICC. pispiras ngayon ng kahapon, pispiras ng EDSA, 40th EDSA 1, yung people power. Bakit tinaming kahapon yung, tsaka bakit sila sa Club Pilipino? Symbolic. Kasi yan People din ang power. pinanggalingan nung EDSA 1 natin, di ba? So kung ganun, sir, na timing is Hindi. suspect. Ang sinasabi ko, we will evaluate yung dalawang sinasabi ko, the source of the information, which in this case are the 18 Marine personnel. The second is the reliability or credibility of the information itself, meaning yung contents ng affidavit. O yan po, napanood nyo ang binabanggit. Talagang suma total parang ayaw niya kong paimbestigahan O yun ang basa ko sa kanya. Kaya lang baka maobligaw siya dahil sa naghain po ng Senate resolution. Ito pong si Senator Amy Marcos na kung saan alam mo, talagang maobligaw siya. Pero kung tutuusin ho mga kababayan, itong gusto niya, kasi ang Senate Blue Ribbon Committee, makapangyarihan ho yan kahit walang resolusyon, pwede ho siya mag-imbestiga ng sarili niya. Gusto mag-hearing ito, sarili niya lang, di ba? Ayan, nabalitaan niya, may 18 Marines. Imbestigahan natin kahit wala pang resolusyon. Pero ngayon, lalo't may resolusyon na ho, maobligaw ho siya. Ang gawin ho nila, mga kababayan, huwag ho magpahalata sila. Senator Lacson, wag naman ho kayo magpahalata na bias ho kayo na talagang diin nyo, durugin nyo at ito hong 18 ex-Marines. Ang gawin nyo, paghandaan nyo, tapos pag na-interview kayo, alam nyo ho, parang nawawala na ho yung mga ako. Dati tagal ko rin nag-cover ho, diyan ko sa Senado, sa Malacanang, sa House of Representatives, at sa iba pang mga bit, sa Supreme Court, lahat to. Pag may mga ganyang kaso pag tinanong mo, nako, hindi. Paimbestigan niya po, paimbestigan natin yan at ano masasabi niyo? Hindi, abangan na lang natin kung ano ang resulta ng investigasyon at titignan natin kung ito bang mga binabanggit ditong 18 dating Marines, meron ba silang sapat na basihan? Sila ba ay dapat na paniwalaan? O yun ho. Katulad ho rito, bakit ko ni Senator Lacson, 805 daw billion napunta, 1.3 trillion. Kasi nakapokus lang siya sa flood control. Kung binasa niya ho ng mula umpisa hanggang katapusan itong affidavit, nakalagay rin na hindi lang sinasabing pera sa flood control ang pinangkunan ng pera ni Zaldico. Ang dami po na iba't ibang mga ahensya o departamento. Di po ba? So, yun lang ho. Tapos pati yung timing, kine-question na keso habang meron dong pagdinig diyan po sa sa ICC. Tapos yung pagunita sa EDSA People Power Revolution.
wala tayong pakialam sa timing. Talagang lahat naman anong masama sa timing? Essential yan. Napaka-importante na paglalabas ng timing, di po ba? Alam nga naman halimbawa, Kwaresma, maglalabas ka. Gusto mo ba, yun ang timing? O, sa mahal na araw. Ano ba ang tamang timing? So, wala ka nang pakialam doon sa timing. Ang dapat intindihin ni Senator Lacson, ano ba yung laman yan? O, sige, mag-imbestiga tayo. At pwede naman silang kasuhan ng perjury kapag sila ay nagsinungaling. O, di tapos. Alam niyo, mas makakatulong ka pa kung talaga mayroon kang pinoprotektahan. Matutulungan mo, alam ba, ang Pangulo, matutulungan mo na maabsuelto siya at malinis yung kanyang pangalan sa mga aligasyon kung mapapatunayan nyo dyan sa Senado na nagsisinungaling itong 18 Marines. Di po ba? Kaso ngayon lang gusto nyo nang dedoin yung issue, patayin ng issue, di po ba? At ngayon, nagtataka, katulad itong si Trillanes, nagtataka raw siya, bakit yung 18 ay nagkausap-usap sila at nagtipon-tipon para maghain ng isang pinagsamang affidavit. Senator Trillanes, ba't ka magtataka? Dati magkakasama yan di ba? Siyempre, magte-textan yan tawagan. Di ba? Yung mga magkakaklase nga sa mga noong pa ang tatagal na Di ba? Iba nasa abroad na nagtatawagan o nagme-message pa di ba? Meron pang komunikasyon ikaw talaga. Ay, Diyos ko po. At maliwanag din na siguro pinakamainam reviewin ito affidavit. Tingnan, marami nang magagaling dyan sa Senado, talaga kung bubutasan nyo, di ba? Tingnan nyo. Ang pinaka-importante mga kababayan, dapat itong maimbestigahan. Lahat po, kung ano man, at para malinis nyo, alam nyo yung mga nagsasabi na, nako, hindi totoo yan. Hindi totoo yan mga aligasyon na yan na binigyan kami ng mali-malitang pera. Mas maganda, sumama kayo sa panawagan na imbestigahan. Bakit Doon kasi malalaman kung totoo na hindi kayo tumanggap ng mali-malitang pera, doon magkakabistuhan na mali. At hindi totoo yung mga aligasyon nitong 18 Marines na ito. Di po ba? Huwag hong tututukan na hindi, iba natanggal ng may mga record, masamang record wala ho tayo yung issue na yon. Kaya ano man ang nangyari sa kanila noong sila'y dating sundalo, wala pong problema yon. Ang dapat na pagtuunan ng pansin dito, yung kanilang sinasabi. Kasi alam nyo pera ho ng taong bayan pinag-uusapan dito, mga kababayan, at ang issue ho rito, inaakusahan ang mga matataas na opisyal na nagnakaw, nanuhol, kinulimbat ang pera ng taong bayan. So maganda patunayan natin na, kung mali yung aligasyon niyan, di malilinis ang pangalan ng isang opisyal. Di po ba? Di kasuhan nyo ng pagsisinungaling. Di po ba? Kayo mga kababayan, sa ating mga suki, sa ating mga listeners, ano masasabi nyo rito? Kasi masyadong maaga napakaaga na yung kanilang tapos ang kanilang sinisilip agad sino ba nasa likod nito? Ditong 18 na sundalo na yan. Nako, sa kampo ng mga Duterte yan o ano man. Alam nyo, kahit kaninong kampo galing yan, tingnan nyo muna yung mga aligasyon. Totoo ba o hindi? Meron bang ebidensya o wala? Tapos ang kwento. Di ba? Pag napaturayan na wala, hindi totoo. Walang ebidensya, tsaka nyo balikan, ay, nako, yung kampo ng ganito, mali-mali yung wala.